Hindi na maganda ang nangyayari ngayong pagdami ng Chinese national sa bansa. May mga estudyante at mga empleyado na mga nagtatrabaho sa Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Ito ang nalathala sa Filipino Star ngayon sa kanilang editorial na may petsang May 17, 2024. Pero hindi lamang pala mga estudyante at empleyado, kundi meron na ring mga doktor at nurses na Chinese. Ang mga ito ay nagtatrabaho sa isang ospital at nagsisilbi sa workers ng POGO. Nabuking ang ospital nang salakay ng Philippine Anti-Organized Crime Commission sa isang compound sa Pasay City. Hindi mapapansin ang ospital dahil ang signage ng building ay Chinese characters. Moderno ang ospital at kumpleto sa gamit. May mga dialysis machine, laboratory at surgery, hair transplant, cosmetic enhancement, dental chair at iba pa. Meron ding butika. Noong nakaraang Marso, 800 katao ang narescue ng pawak sa isang POGO hub sa Bamban, Tarlac. Sangkot ang POGO hub sa human trafficking scam at illegal detention. Ayon sa Philippine Anti-Organized Crime Commission, sa isang compound, sinalaki nila ang POGO hub makaraang magreklamo ang isang Vietnamese national na nakatakas sa POGO hub. Subalit, ang nakakasyak dito, pati ang mayor ng Bamban Tarlac ay inakusahang operator ng POGO. Nang imbestigahan ng Senado si Mayor Alice Go, wala siyang may pakitang birth certificate, school record at iba pa. Kinakwestiyon na si Go ng Commission on Elections. Mari namang itinanggi ni Go na may kinalaman siya sa POGO. Abay, palawak ng palawak ang perwisyong dulot ng POGO sa bansa. Sa halip na makatulong sa ekonomiya ng bansa, pawang problema ang idinulot. Mula na mag-operate ang POGO sa bansa noong 2017, marami nang nangyayaring pagpatay, kidnapping, human trafficking, crypto scam, money laundering, prostitution at iba pang krimen na nagbibigay ng kahihiyan sa bansa. Maraming mambabatas ang pabor na buwagin na ang POGO sapagkat ayon sa kanila, walang napapakinabangan dito. Maraming senador ang nagpahayag na dapat nang buwagin ang POGO. May mga senador na nagsumiti na ng report na nagdedetalye na hindi nagbabayad ng buwis ang POGO. Sa kabila na maraming mambabatas ang pabor sa paghuwag sa POGO, wala pa rin pagkilos ang pamahalaan. Sinabi minsan ni President Ferdinand Marcos Jr. na wala pa siyang nakikitang dahilan para buwagin ang POGO. Ganito pa rin kaya ang posisyon ng presidente sa kabila na marami nang nababalitang kasamaan ang dulot ng POGO sa bansa. Sana'y mapag-isipan ng malalim ang mga problemang hatid ng POGO at ipag-utos ang pagbuwag o pagsuspindi sa operasyon ito sa Pilipinas. Ngayon na dapat, yan ang kabungan ng artikulo ng editorial ng Filipino Star ngayon.